guys, it's me again, Irish, and welcome back to my channel. So, kamusta ang inyong journey sa paghahanap ng trabaho as a virtual assistant? Medyo matagal nga hindi nakapag-upload ng vlog, medyo naging busy tayo. I think yung last upload ko or yung last na nag-shoot ako ng vlog is like December pa. So like 2 months ago pa. But hoping na magtuloy-tuloy na ulit tayo at makapag-upload na tayo every week. Aside from virtual assistant vlog, alam niyo naman nag-vlog din ako about food, about travel, so it depends. And medyo na-miss kong gawin to. Of course, gusto ko kayong matulungan sa inyong journey, guys. And gusto kong malaman kung kamusta na ba? Ano na bang nangyayari sa pag-a-apply nyo? Nakatulong ba yung mga previous video ko sa inyong paghahanap ng trabaho as a virtual assistant? So as you may know guys, before ako naging virtual assistant is nag-work muna ako sa call center for like more than 11 years. So I started working as a call center agent way back, kailan ba ako graduate? So graduate ako ng 2010 sa college. So right after graduation ko, mga ilang weeks lang siguro, nag-start na ulit ako magtrabaho sa call center. Well, anyways, before pa ako graduate, meron na din talaga ako naging work na call center, pero part-time lang. Tapos, tinigil ko siya kasi nag-aaral pa ako noon. OJT ko noon. So, hindi ko siya kayang pagsabahin. Kaya, itinigil ko muna yung pag-work ko sa call center. But, after graduation, sorry, alam ko, graduate ako ng education, pero hindi ko siya pinursue. Kasi kailangan ko na talaga ng work and I need a job na alam ko sa sarili ko na masusustain ko yung needs ng family ko. Which is, alam nyo naman, kapag nag-start kang mag-work as a teacher sa private school is hindi naman ganun kalakihan yung sahod. Unlike sa call center, kapag nag-work ka kasi sa call center, aside from medyo malaki yung sahod mo, is may mga benefits pa like HMO. And aside from that kasi, nabuntis ako after nung graduation. So, kailangan ko talaga ng funds na alam ko sa sarili ko talaga na masusustain niya yung mga pangangailangan ko at yung pangangailangan ng magiging baby ko. For today's video, what I'm gonna do is, I'm gonna rate the accounts that I handled, na na-handle ko sa call center. So, 1 being the most difficult, and then 10 is yung gustong-gusto ko talaga. Like, madali para sa akin, and enjoy talaga ako. But of course, this is just me, Iba-iba naman tayo ng, ng specialty. Minsan may iba magaling sa sales, merong iba magaling sa customer service. So, depende. Minsan yung iba nag-enjoy sa medical accounts, or yan, mga ganyan. Pero madami pa rin naman akong mga accounts na hindi na-handle. Like, yung sa mga customer service ng mga airlines, yan, mga hindi ko na-handle yan. So, most common ng mga na-handle ko accounts is yung customer service, collections, loans, yan yung mga na-handle ko. Nung nag-start ako sa call center, yung first account na na-handle ko is, ang ginagawa namin is nagma-marketing research lang kami. So, ito yung pinakamadali para sa akin. Siguro, ito yung pinakamadali talaga na na-handle ko na account. As in, Petix lang. Nagtagal nga ako sa company ko ng like 4 years ata. Sa sobrang dali lang. But, kasi, it's a small company lang kasi na napasukan ko. And since small group of people lang kami, wala kaming HMO, kaya ako nag-apply ng ibang work. But yung ginagawa namin dito is nagsasurvey lang kami sa US. Like, so ang ginagawa namin is nagsasurvey kami about doon sa air pollution doon sa area nila. Kung gaano na ba kalala yung air pollution. Like, nagtatanong kami kung may allergies pa sila, kung may alaga ba silang mga hayop, like cats or dogs. Tapos, yung second set is magtatanong kami kung ilang taon na sila, kung anong work nila, kung female or male, kung ilan sila sa bahay, sometimes ganon. Ganon lang yung mga tanungan, sobrang dali lang. Medyo, of course, yung iba lang kasi na tinatawagan natin, hesitant sila na sumagot ng call kasi baka mamaya scammer. Pero may sumasagot pa rin naman, especially yung mga matatanda na gustong-gusto na may kausap. Tapos, wala kaming
ganong klaseng metrics dito eh. Basta, ang kailangan lang namin is makapag-survey kami ng at least 10 per day na mga people in US. And then, ang mangyayari doon, kami lang kasi yung qualifier. After nun, may ibang tao na magtatrabaho doon. Like yung mga na-survey namin is, o-offeran nila ng air filtration system. Parang ganon. So, parang ang mangyayari, sasabihin na may sila, qualified sila na makabili ng air filtration system with a discounted amount. Parang ganon. Ganon siya. So, tumagal nga ako dito ng mga, more than 3 years, 3 to 4 years. So, kaya lang naman ako umalis dito because, of course, I'm looking for a bigger compensation. Super easy lang talaga niya, as in, paulit-ulit lang yung script. Parang may binabago lang konti, pero yun pa rin yung script mo for like 3 to 4 years. So, sobrang umay na ako dun sa script na ginagamit namin. Wala nang challenge, tas medyo mababa pa yung sahod. Nag-decide na lang ako na umalis na lang sa company na yon. But if I'm gonna rate, kung gaano siya kadali, it's 10 out of 10. So, marketing researcher, 10 out of 10. So, yung next account na na-handle ko nga is from pinamadali is napunta ako sa pinakamahirap. Ito yung part na na-culture shock talaga ako. Kasi hindi ko akalain na ganun pala siya kahirap. Kasi ang dali lang nung account ko eh. Tapos, nalipat ako sa telco. Hindi ko na banggitin yung pangalan ng company or yung pangalan ng account, pero sobrang stressful talaga siya para sa akin. As in, minsan napapanaginipan ko na yung trabaho ko. Hindi siya healthy. Don't get me wrong alam ko may ibang tao na nagwo-work sa kanila yung gantong klase ng account na magaling sila. Pero ako talaga, feeling ko hindi siya para sa akin. But that time kasi, buntis ulit ako sa second baby ko. So, dito sa telco, nasa sales team ako. Alam nyo naman, pag telco, yung mga nanggaling na sa gantong klase ng account, alam nyo na yung mga ginagawa dito. Like, magbebenta ka ng phone, with phone service, and then, aside from that, is kailangan mo din magbenta ng accessories. Kasi kasama siya sa metrics. Yung metrics, medyo mahirap siya i-reach para sa akin. Feeling ko, ewan ko, baka hindi lang talaga para sa akin eh. Pero mahirap talaga siya. Like, feeling ko hindi na ako nakakapagsukulay, tsaka puro tigyawat na ako. Sobrang haggard ko na. Minsan, hindi minsan, madalas napapanaginipan ko yung ginagawa ko dun sa trabaho ko. Yung metrics, meron siyang AHT, kung alam nyo yon, DSAT, CSAT, yung isa-survey si customer kung okay ba yung pag-handle ko ng issue niya, parang ganon. Tapos yun nga, may accessories ka na kailangang ibenta para ma-hit mo yung goal mo doon sa metrics. And alam ko kasama yung pagbenta ng accessories, like yung mga screen protector, yung mga phone case, yan, kasama siya para makakuha ka ng bonus. May mga time pa nga dito na na gusto ko sumuko, iyak na ako, umiiyak ako sa prod kasi ang hirap niya. Nakakaiyak siya sa hirap. Parang ayoko na siyang balikan. Parang kung mag-a-apply ulit ako, ayoko na mag-apply sa ganung klaseng account. Kung i-rate ko yung account na na-handle ko sa sales ng telco, siguro 3 out of 10. So, right after kong manganak, so nag-leave ako ng 2 months, iniwasan nila yung attrition eh. So, nagsasabi na kasi ako sa TL ko na ayoko na bumalik, ayoko na pumasok kasi nahihirapan ako dun sa trabaho. Bala ko na lang mag-apply sa ibang company, parang ganun. Iniiwasan nila yung attrition. So, ang ginawa nila, may bagong account ng time na yon. Pero, same business pa rin. Telco pa rin. But this time, nilipat nila ako sa collections, which is medyo madali siya ng konti para sa akin. Kasi, ang gagawin ko lang naman is mga kolekta ako ng mga past due amounts ng mga customers. Yung mga hindi lang nakapagbayad ng within range ng 5 to 10 days yata, mga ganyan. Tagal na kasi, medyo nakalimutan ko na. And one of the metrics naman doon is, yung dollars per collected? Dollars per collection. And then, CSAT, DSAT, medyo okay naman tayo sa CSAT. May pasunod-sunod din lang siya konti ng tech support, but more on collections, customer service siya. Ang mahirap talaga dito sa telco account na to, both sales and also yung collections customer service is sobrang queuing niya talaga. Like,
mumug calls ka talaga. Lalong-lalo na pag may lumalabas na bagong phone. Like, nung dumating yung yung iPhone, pag may dumadating na iPhone, Diyos ko, OT-OT talaga kami. As in, parang walang tigil yung bunganga namin kakadakdak. Nakakapagod. So, since medyo nakakapagsuklay na tayo dun sa nilipatan ng nating account, i-rate natin siya na 7 out of 10. Okay, next. After ko mag-telco, napunta na ako sa medyo madali-daling account. Para sa akin medyo madali-dali na siya. Punta ako sa customer service ng one of the state banks in the United States. So, di tayo magbabanggit ng kahit anong company or name ng business. But yes, medyo madali yung next na puntahan ko. Medyo natuwa ako dito sa account na to. Madami akong natutunan and na-enjoy ko talaga siya. And hanggang ngayon, nagagamit ko pa rin siya, lalo na pagtatawag ako sa mga bangko. Aside doon, medyo mababait din yung mga kausap dito since need nila ng tulong about doon sa bank account nila. This time, medyo nabawasan na yung, alam niyo yun, yung stress, yung mga murang naririnig ko araw-araw nung nasa telco ako. So, this one is different na. Or siguro, since nanggaling na ako sa pinaka mahirap na account para sa akin, medyo nadalian na ako dito sa account na to. Ang pinakagusto ko dito is yung mga tools na ginagamit. Like, may black screen, tapos may CRM din kami ginagamit dito, and then madaming tools Sobrang dami niyang tools. Nag-enjoy ako yung paglalagay ng mga travel notification dun sa mga card ni customer. Like, yung card kasi nila, hindi nila pwedeng gamitin basta-basta abroad. Kailangan tatawag muna sila sa bangko nila, and then, yan namin ang travel notification yon para hindi detect as fraud yung transaction nila sa labas ng bansa. I'm gonna rate this account 8 out of 10. Medyo nalungkot lang ako dito kasi nag-enjoy na ako doon sa trabaho ko and hoping na sana, alam niyo yun, ma-promote ako dito sa account na to. But, ang nangyari kasi is nagkaroon kasi ng fraud doon sa account. So, I have no choice kundi maghanap na naman ng bagong work. Next, nalipat na naman ako sa nakaka-stress na account. Hindi ako nagtagal dito. Like, 6 to 7 months lang yata yung tinagal ko. Kasi aside from nakaka-stress yung account, nakaka-stress din yung management. Hindi na ako babanggit kung anong company yun, of course. But, nakakatawa lang kasi, ang tawag sa akin is loan processor. Yung mga loan processor. Like, ako yung nagpapas ng loan nila. Para siyang yung account na yun is yung mga OLA dito sa Pilipinas, yung mga online lending company dito. Para siyang loan shark yung datingan. Mataas yung tubo, sobrang laki ng tubo niya. Like siguro kapag nangutang ka ng 5 piso, pwede mo siyang bayaran ng 1 year. Pero yung tubo niya is like 300%. Tatanda ko parang 360%. Pag 1 year mo siyang binayaran. So, kapag binayaran mo din naman siya within a month, konti lang naman yung babayaran mong tubo. But, mababayaran mo ba agad yun? Kaya ka nga nangutang Para sabi ko, hindi naman makatarungan yun. Yun nga, sobrang stressful. And, sobrang higpit din dito, guys. Like, pag bumagsak ka ng 3 months, galing ka talaga nila. Meron ako ditong ka-work dati na training pa lang, hindi lang nakapasa nung English assessment. Like, pwede mo naman siya bigyan ng another chance na mag-take para dun sa English assessment. Tinanggal agad nila ng, alam mo yun, yung tao na inaalala ko pa yun Kasi first time din niya sa call center nung time na yun. But, since natuwa na siya sa sahod, kasi medyo malaki talaga yung pasahod din dito. Nag-resign siya doon sa company na pinapasukan niya at pinersonal lang niya tong company na to. Tapos bigla naman siyang natanggal kasi nga hindi siya nakapasa sa online assessment. Ewan ko, mahirap talaga Basta pag within 3 months na hindi ka nakapasa dun sa metrics nila, galing ka nila. Like, unti-unti na nalagas yung mga kasama ko. Ako, bago pa ako matanggal, naghanap na ako ng ibang trabaho. Kaya tumagal lang ako dito sa company na to ng 6 to 7 months. Hindi na mabalik sa company yun kahit tinetext pa nila ako na kung ano-ano tinetext pa nila ako na hiring sila. Kasi minsan nagte-text, nagme-message pa rin sila sa akin siguro mga last year, nag-message pa sila sa akin na hiring pa daw sila, ganyan keme. Hindi na, bahala na kayo sa buwan nyo dyan. Tatanggal-tanggal kayo ng tao, tapos bigla kayong pababalikin nyo. Ay, hindi na, ayoko na ng stress. So, I'm gonna rate this account 2 out of 10. Next, and last account na na-handle ko is nagtagal ako ng 4 years and dito ako na-promote as a supervisor, which is a financial account to. Collections account din siya sa US. Parang state bank din sa US. Dito talaga sa account na to ako nag-enjoy ng sobra-sobra. Like, yung people,
super friendly ng mga tao. Sobrang ayos sila kausap. Aside doon sa mga client na okay din kausap, medyo naano lang ako nung medyo last part na kasi madami ng changes. Parang, parang ganun na lang ako. Parang, ito na, bago na naman, ganyan-ganyan. Kaya umalis ako dito dati. Pero okay siya. Isa siya sa pinakamadali. Actually, kung tutuusin, kung agent pa rin ako dito, kung hindi ako na-promote, and yung collections niya is hindi nila, yung pagiging collections account nila is hindi nila ginagawang complicated, baka nandito pa rin ako. Ang ginagawa namin dito is naniningil kami ng past due amount ng credit card, mortgage account, and then personal loans. Nagbibigay kami ng payment plans. Like, kung hindi kaya ni customer magbayad today ng buo, sige, kahit yung kalahati, bayaran mo. Tapos, kailan mo pa bayaran yung kalahati? Parang ganun siya. Na-enjoy ko siya kasi, nag-enjoy ako na kausap yung mga tao dun sa, mga customer dun sa may utang dun sa bangko. Kasi lagi silang may willingness to pay. And sobrang konti lang talaga yung stress, konti yung nagmumura dito. Tsaka tayo dito guys, medyo nag-perform tayo as an agent. And lang siya, friendly yung nasa paligid. Hindi ka ma-stress masyado kasi madami kang naging friends, maganda yung bonding nyo. Siguro may mga plastic din. Lahat naman ng company siguro may mga plastic. Siguro as an agent, mararate ko siya ng 9 out of 10. But nung naging supervisor na ako, siguro baka hindi talaga ako para sa supervisor. Yan talaga ako. As in, okay naman sa simula eh. Pero, nahihirapan akong iwala yung personal, parang personal life ko sa pagiging professional ko as a team leader. Para kasing sobrang naiinis talaga ako kapag yung mga pasaway ng agent. Though na-enjoy ko siya ng konti. Kasi at least na-experience ko siya for like 2 years na maging team leader. Pero after nun, siguro kung tatanungin mo ako kung mag-a-apply pa ako as a supervisor, as a team leader, siguro hindi na. Okay na ako nung ganito tayo. Yung, ewan ko, parang hindi talaga siya para sa akin, guys. Parang, lang ako, parang, sabi ng nanay ko, sayang daw kasi nandiyan ka na eh. Bakit nag-resign ka pa? Hindi ko talaga kaya yung stress ng paghawak ng mga agent. Sorry guys. Kayo na lang mag-TL kung gusto nyo. I-bash nyo na ako pero hindi talaga siya para sa akin. Mas nag-enjoy ako ng agent ko. Sobrang stressful kasi pag supervisor, ang dami mong inaasikaso, yung mga agents mo, yung problema ng agents mo. Tapos, ang dami pa nila, like, minsan nagiging 24-25 yung mga agents ko. And then aside doon, yung management pa, like kapag may problema, parang sa'yo sisi. Parang pag may problema yung agent, parang ikaw yung may kasalanan. Parang ganun siya. But, okay lang. Okay naman yung mga boss ko. Sobrang helpful naman nila and grateful naman ako sa kanila. So, as a supervisor, I'm gonna rate it like 6 out of 10 kasi na-enjoy ko siya pero sa umpisa lang siguro. So, more than 11 years ako sa BPO, madaming masasayang alaala. And yung mga natutunan ko in the BPO industry is nagagamit ko pa rin siya as of today sa pagiging virtual assistant ko. Yung patience ko, yung skills ko, lahat yun natutunan ko sa pagiging call center agent. Most of it, yung soft skills ko pagdating sa customer service, dyan ko siya natutunan. So, grateful ako sa PO industry and madaming memories, good and bad. Nung naging supervisor ako sa last BPO industry na pasukan ko, nag-decide ako na magkulong sa bahay. Like, ayoko na talaga. Gusto ko nang maghanap ng trabaho na ako lang, na wala mangingialam sa akin. Kaya yun yung one of the reasons kung bakit ako nag-apply as a virtual assistant. So, ayun guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung, mga karanasan ko as a call center agent. Pero, iba-iba naman tayo ng karanasan at ng mga kung saan tayo magaling, kung saan tayo nag-i-enjoy. Kung nagpaplano kayong maging virtual assistant, tas galing kayo sa BPO industry, okay yan. Madali kayo makakapasok sa pagiging hindi ko masabi na magiging madali kasi depende pa rin yun sa sa sipag yung maghanap ng trabaho at saka sa skills nyo. Pero makakatulong siya kung galing kayo sa BPO kasi madami naghahanap ng cold caller, madaming naghahanap ng mga tao sa customer service. Magagamit nyo yung natutunan nyo sa BPO
pag naging virtual assistant kayo. So, kayo guys, yung mga nanonood sa atin na galing sa BPO industry, share naman kayo, anong mga account yung mga na-handle nyo? Saan kayo nadalian? Saan kayo nahirapan? Share nyo naman sa amin yan. So, that's all for today, guys. If you're new to my channel, just don't forget to hit the like and subscribe button para updated kayo sa ating mga bagong videos. And I'm hoping to see you on our next vlog next week. So, hopefully, makapag-upload ulit tayo ng panibago. Sipagin ulit ang ate nyo. And if you have any questions, alam nyo na, just comment that down below para masagot natin siya sa mga susunod nating mga bagong videos. So, hanggang sa muli, paalam!